Hello sa inyong lahat, welcome back sa aking channel. Ang paksa ng content natin ngayon ay earthquake-prone country. Ano-ano nga ba ito halina't ating alamin, kaya magsimula na tayo. Kung nagustuhan mo ang content natin nagyon, kung bago ka lang dito sa channel ko, mangyari huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang updated ka sa lahat ng bagong content natin. Maraming salamat po. Ang mataas na dalas ng lindol sa Chile ay pangunahing dahil sa lokasyon nito sa kahabaan ng hangganan kung saan nagtatagpo ang Nazca at South American tectonic plates. Ang zone na ito, na kilala bilang subduction zone, ay nailalarawan sa pamamagitan ng Nazca plate na pinipilit sa ilalim ng South American plate, na nagdudulot ng napakalaking pressure at stress. Kapag nadagdagan ng stress na ito, inilalabas ito sa anyo ng mga lindol. Narito ang isang mas detalyadong paliwanag. Tectonic plate, ang Chile ay nakaupo sa gilid ng Nazca at South American plates, na gumagalaw patungo sa isa't isa. Subduction zone, ang Nazca plate ay mas siksik at pinipilit sa ilalim ng South American plate sa isang proseso na tinatawag na subduction. Pag-iipon ng stress, habang bumababa ang Nazca plate, lumilikha ito ng friction at stress sa hangganan ng plate. Paglabas ng lindol, kapag ang stress ay nagiging masyadong malaki, ito ay inilabas na lindol sa Chile ay isang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa katimugang baybayin ng Chile at Argentina noong 2 ng Mayo taong 2025. Ang lindol na ito ay nag-udyok ng mga paglikas sa baybayin ng Chile at pagsususpinde ng mga aktibidad sa tubig sa lalawigan ng Tierra del Fuego ng Argentina. Bagamat walang naiulat na pinsala o nasawi sa ngayon, nananatiling nakaalerto ang mga awtoridad at binabantayan ang aktibidad ng alon. Magnitude 7.4 lokasyon sa labas ng baybayin ng Chile at Argentina, kasama ang Drake Passage alerto sa tsunami, isang babala sa tsunami ang inilabas ng mga awtoridad ng Chile na nagudyok sa paglikas sa baybayin. Paglisan, ang mga baybaying rehiyon ng Magallanes sa Timog Chile ay inilikas, pinayuhan na lumikas sa mas mataas na lugar. Panganib, ang mga alon ng tsunami na 3 hanggang 10 talampakan sa itaas ng antas ng tubig ay posible sa ilang baybayin ng Chile. Kasalukuyang katayuan, ang evacuation alert ay ibinaba, ngunit ang mga tao ay pinapayuhan na lumayo sa mga beach at coastal regions, bilang karagdagan sa Nazca South American Plate Convergence, nararanasan din ng Chile ang impluwensya ng iba pang tectonic na aktibidad, kabilang ang Chilean Triple Junction, kung saan nagtatagpo ang Nazca Plate sa Antarctic Plate. Ito ay nagdaragdag sa pagiging komplikado at potensyal para sa mas malalaking lindol sa rehiyon. Ang lindol sa Mexico City noong 1985, ang matinding lindol na naganap noong 19 ng Setyembre taong 1985, sa baybayin ng estado ng Mexico ng Michoacan, na nagdulot ng malawakang pagkamatay at mga pinsala at malaking pinsala sa kabisera ng Mexico, Mexico City. Naganap ang magnitude -8.0 na lindol 18 minuto pasado alas 7 ng umaga. Maraming pinagmumulan ang naglalagay ng lokasyon ng epicenter sa estado ng Michoacan, humigit kumulang 200 milya, 320 kilometro, mula sa Mexico City, sa rehiyon ng tectonic na tensyon sa pagitan ng North American Plate at ng subducting Cocos Plate. Ang ilang mga account, gayunpaman, ay naglalagay ng epicenter sa labas lamang ng baybayin ng Michoacan sa karagatang Pasipiko. Ang kalawakan ng subduction zone kung saan naganap ang lindol ay bahagi ng Middle America Trench, ang silangang hangganan ng tectonically volatile Circum-Pacific Belt. Ang kalawakan na iyon ay kilala bilang ang Michoacan Seismic Gap dahil ang seismic energy ay naipon doon mula noong 1911 na lindol, naganap ang mga lindol sa magkabilang panig noong 1970s. Ang pangalawang pagyanig na halos magkapareho ang lakas ay naganap noong sumunod na gabi sa timog silangan ng unang lindol bagamat may ilang pinsalang naganap sa Michoacan at mga nakapaligid na rehiyon, kabilang ang estado ng Jalisco, kung saan halos 600 adobe house ang ginawang mga durog na bato sa Ciudad Guzman. Ang pagkasira ay nakatuon sa Mexico City bilang resulta ng kakaibang topografiya kung saan matatagpuan ang kabisera. Ang gitnang lungsod, na itinayo sa tuyong kama ng pinatuyo na Lake Texcoco,
ay nagtiis ng pinakamalakas na pagyanig dahil ang maluwag na lacustrine sediment ay nagpalakas ng shock waves. Ang paggalaw ng lupa sa lugar na ito ay sinusukat ng 5 beses kaysa sa mga nakalabas na distrito, na may iba't ibang pundasyon ng lupa. Ang mga gusaling May 5 hanggang 15 palapag ang pinaka-naapektuhan, dahil ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga shockwave ay lumikha ng isang harmonic resonance, na nagpapalala sa antas ng pagindayog. Mahigit 400 gusali ang gumuho, at libu-libo pa ang nasira. Ang gitnang lungsod, na itinayo sa tuyong kama ng pinatuyo na Lake Texcoco, ay nagtiis ng pinakamalakas na pagyanig dahil ang maluwag na lacustrine sediment ay nagpalakas ng shock waves. Ang paggalaw ng lupa sa lugar na ito ay sinusukat ng 5 beses kaysa sa mga nakalabas na distrito, na may iba't ibang pundasyon ng lupa. Ang mga gusaling May 5 hanggang 15 palapag ang pinaka-naapektuhan, dahil ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga shockwave ay lumikha ng isang harmonic resonance, na nagpapalala sa antas ng pagindayog. Mahigit 400 gusali ang gumuho, at libu-libo pa ang nasira. Ang kaguluhan sa Mexico City ay pinalubha ng pagkawala ng kuryente, na iniwan ang kabisera na walang pampublikong sasakyan o gumaganang mga ilaw trapiko. Bagamat na ibalik ang kuryente sa araw pagkatapos ng unang lindol, ang pagyanig noong gabing iyon ay nagpatamba muli. Ang pinsala sa sistema ng telepono ay naging sanhi ng pagkawala ng komunikasyon sa lungsod sa loob ng ilang araw. Higit pa rito, sinabi ni Mexican Press, tumanggi si Miguel de la Madrid at ang kanyang mga tagapayo na ganap na i-deploy ang National Emergency Plan. Ang ilang mga taga-Masid ay binigyang kahulugan ang kawalan ng pagkilos na ito bilang isang maniobra na idinisenyo upang pigilan ng militar na pahalagahan ang political cachet sa pamamagitan ng pag-coordinate ng mga rescue operation. Tinanggihan din ni De La Madrid ang mga maagang alok ng internasyonal na tulong ngunit mabilis na binaligtad ang kurso, tumatanggap ng mga supply at pera mula sa isang hanay ng mga bansa na pinag-ugnay ng United Nations. Samantala, ang mga pagsisikap sa pagtulong ay pinangunahan ng mga lokal na residente, na nagsimulang maghukay ng mga kapitbahay at kasamahan mula sa mga bumagsak na gusali at mismong nag-organisa ng pamamahagi ng mga kinakailangang supply. Ang mga naninirahan sa mga lugar na hindi gaanong naapektuhan ng lindol ay naglakbay patungo sa nawasak na mga distritong mababa ang kita na bumubuo sa gitnang lungsod upang tumulong. Bagaman marami ang nakaligtas mula sa pagkawasak na buhay, ang opisyal na pagtatansya ay naglagay ng huling bilang ng mga nasawi sa 10,000 katao. Ang mga mamamahayag at iba pang nakasaksi, gayunpaman, ay nag-isip na ilang beses na ang bilang na iyon ay namatay. Ang medikal na paggamot sa 10,000 nasugatan ay nahadlangan ng katotohanan na ang ilan sa mga pangunahing ospital sa lungsod ay nasira. Humigit kumulang 250,000 katao ang naiwan na walang tirahan. Habang sinimulan ng pamahalaan ang pagbuo ng isang plano sa muling pagtatayo sa mga linggo kasunod ng sakuna, ang mga damnificados na ito, sa literal, ang sinumpa, kasama ang mga umiiral na mga organisasyong katutubo, ay nagsimulang magsama-sama sa isang makapangyarihang puwersang pampulitika na sa huli ay kilala bilang Coordinadora Única de Damnificados, COD. Napilitan si De La Madrid at ang naghaharing Institutional Revolutionary Party, PRI, na kilalanin ng mga grupo ng oposisyon nang maging malinaw ang kahalagahan ng kanilang tungkulin sa pag-oorganisa ng pagbawi. Pangunahin sa mga hinihingi ng bagong tatag na pampulitikang katawan na ito, sa halip na ilipat ang mga nawalan ng tirahan dahil sa lindol, kinukuha ng gobyerno ang mga nawasak na ari-arian at magtayo ng bagong pabahay para sa mga residente. Pumayag ang gobyerno ng De La Madrid, at pagkaraan ng 2 taon, sa tulong ng mga pondo ng World Bank, halos 100,000 mga tirahan ang na-refurbished o bagong itinayo. Natunaw ang COD noong 1987 kasunod ng pagkamit ng karamihan sa mga layunin nito. Ngunit ang ilan sa mga constituent group ay bumuo ng Asamblea de Barrios, Neighborhood Assembly, na kumakatawan sa mga interes sa pabahay ng mga residenteng mababa ang pinakamalaking makasaysayang magnitude na lindol ng panloob na Iran ay naganap noong 15H, 35M at 53.05 GMT, noong 16 ng Setyembre, 1978.
Ang kaganapang ito ay may sukat na 7.7 sa Richter scale at nag-iwan ng mahigit 15,000 casualty sa township ng Tabas, isang tradisyonal na oasis sa gilid ng silangang Iranian. Ang lugar ng kabuuang pagkawasak ay pinalawak ng 1,000 square kilometers sa kahabaan ng kanlurang paanan ng Shotorai Range. Ang iba pang epekto ng lindol tulad ng fresh thrust faulting, malawak na pagguho ng lupa, stone upthrow at pagbagsak ng underground irrigation channels ay naobserbahan sa loob ng mesoseismal area. Ang isang pangunahing pag-urong sa silangan ay maaaring kunin bilang sanhi ng ahente na naaayon sa pangkalahatang tektonik na rehimen ng lugar. Ang mga likas na sakuna ay isa sa pinakamahalagang masamang pangyayari sa kalusugan. Ang lindol na nangyari sa lungsod ng Tabas noong 1978 ay pumangatlo sa mga tuntunin ng bilang ng mga namatay na dulot ng mga natural na sakuna sa nakalipas na 100 taon sa Iran. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang ekonomiya at human capital na kahihinat na ng lindol sa distrito ng Tabas. Ang lindol ng Tabas ay may negatibong pangmatagalang epekto sa kapital ng tao at kayamanan. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga opisyal na awtoridad na isulong ang mga planong pang-edukasyon at pang-ekonomiya at upang ipatupad ang mga komprehensibong reforma sa mga lugar na nasalanta ng lindol. Bandang 8.45 ng umaga noong ika-52 Republic Day ng India, ika-26 ng Enero taong 2001, isang malakas na lindol na may sukat na 7.7 sa Richter scale ang tumama sa Gujarat. Ang lindol ay nagdulot ng mahigit 13,800 na pagkamatay at malawak na pinsala sa mga ari-arian sa estado. Ang pinsala sa mas maliit na lawak ay naganap din sa mga katabing estado ng Madhya Pradesh, Maharashtra at Rajasthan sa India at sa Sindh Province ng Pakistan. Di nagtagal pagkatapos na salanta ng lindol ang estado, sinimulan ng ActionAid India ang mga pagsisikap sa pagtulong at rehabilitasyon sa distrito ng Kutch, isa sa mga pinakaapektadong distrito ng Gujarat, sa pamamagitan ng isang network ng 8 lokal na organisasyong nakabatay sa komunidad na tinawag ang kanilang mga sarili na Sneh Samudaya, komunidad ng pagmamalasakit, na nagsama-sama upang matiyak ang rehabilitasyon sa loob ng mga komunidad ng mga pinakamahina sa mga nakaligtas sa lindol. Kabilang dito ang mga bata na naiwan ng walang proteksyon sa mga nasa hustong gulang, mga babaeng walang asawa, kabilang ang mga balo, mga taong may kapansanan at mga matatanda na pinagkaaitan ng pangangalaga sa kanilang mga pamilya. Ang mga voluntaryo sa nayon na mas kilala bilang Sneh Karmis ay pinili at inatasan na isagawa, pangasiwaan at subaybayan ang buong pagtugon sa emerhensya sa kanilang mga nayon. Ang proseso ng Community-Based Rehabilitation, CBR, ay isang pagtatangka upang matiyak ang proteksyon at mga karapatan ng mga taong nasa panganib at ang mga taong malamang na makalimutan din sa proseso ng relief at rehabilitasyon. Ang aming mga interbensyon ay sumasaklaw sa 127 na pinakamasamang nataman na mga nayon mula sa 4 na blok Anjar, Bachau, Bhuj at Rapar ng distrito ng Bhuj. Pinili ang mga nayon na ito batay sa lawak ng pinsala, bilang ng mga nasawi at nasugatan, bilang ng mga balo, makabuluhang iba pang paatras na caste, Dalits at populasyon ng mga Muslim. Ang mga pansamantalang kanlungan na lumalaban sa lindol ay ipinagkaloob sa mga pinakamahihirap na pamilya na walang ibang suporta. Sa pangkalahatan, ang mga bagong shelter ay itinayo para sa 565 pamilya, habang 1,147 na pamilya ang binigyan ng material at monetary na suporta kasama ang mga teknikal na input para sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Sa kabuuan, 389 na walang asawa, 8 ulila, 80 matatanda, 136 na mahihirap na pamilya ang nasuportahan sa pamamagitan ng aming programang shelter. Isang lindol ang naganap sa lalawigan ng Sichuan, China noong 14:28 at 1 segundo China Standard Time noong ika-12 ng Mayo taong 2008. Sa pagsukat sa 8.0 m, ang epicenter ng lindol ay nasa 80 kilometro kanluran-hilagang kanluran ng Chengdu, ang kabisera ng probinsya,
na may focal na lalim na 19 na kilometro, ang lindol ay nagresulta sa halos 70,000 patay, 18,000 ang nawawala at 375,000 ang nasugatan. Humigit kumulang 5 milyon din ang nawala ng tirahan. Itinalaga ng SCDF ang Lionheart contingent nito sa ibang bansa sa China noong ika-16 ng Mayo taong 2008. Ang misyon nito ay tulungan ang mga lokal na awtoridad sa paghahanap at pagsagip sa mga nataman ng lindol. Ang contingent ay umalis sa Paya Lebar Air Base noong ika-16 ng Mayo taong 2008 sa pamamagitan ng dalawang Singapore Armed Forces, SAF, C-130 na sasakyang panghimpapawid ng militar. Sa pangunguna ni LTC Francis ng Haojua, commander ng 4th Civil Defense Division, kasama sa 55-member contingent ang mga bihasang opisyal mula sa Disaster Assistance and Rescue Team, DART, ng SCDF na dalubhasa sa pagsasagawa ng mga komplikadong rescue mission. Ang contingent ay nilagyan ng isang host ng search and rescue equipment tulad ng fiber optic scope, life detector system at hydraulic cutter at spreader. Nagdala rin ang contingent ng 4 na search dog para sa misyon. Ang contingent ay self-sufficient sa mga tuntunin ng pagkain, gasolina at kagamitan. Ang lindol ay sanhi ng banggaan ng Indian, Australian at Eurasian plate sa kahabaan ng 155 mile, 249 na km, Longmen-Shan Fault, isang frost fault kung saan ang mga stress na ginawa ng kumikilos pahilaga na Indian-Australian plate ay nagpalipat-lipat sa isang bahagi ng plateau ng Tibet patungong silangan. Ang mga puwersa ng compressional na dulot ng shift na ito ay gumupit sa lupa sa dalawang lokasyon sa kahabaan ng fault, na itinulak ang lupa paitaas ng humigit kumulang 29 na talampakan, mga 9 na metro, sa ilang lugar. Maraming aftershocks ang naganap sa mga sumunod na araw, buwan, at taon, kabilang ang isang magnitude -5.0 na kaganapan na tumama sa Chengdu noong Mayo taong 2010. Ang Longmen-Shan Fault ay tumatakbo sa timog kanluran hanggang hilagang silangan sa kahabaan ng silangang bahagi ng Longmen Mountains, Longmen-Shan, at naghihiwalay sa plateau ng Tibet mula sa patag na Sichuan Basin. Ika-26 ng Disyembre taong 2004, isang magnitude 9.1 na lindol ang tumama sa kanlurang baybayin ng Hilagang Sumatra, Indonesia, na nagdulot ng mapangwasak na tsunami. Ang tsunami ay nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagkawala ng buhay sa buong Indian Ocean, na may mga alon na umaabot hanggang 30 metro ang taas. Kilala ng siyentipikong komunidad bilang 2004 na Sumatra Andaman earthquake, mas alam na natin ngayon ang mga pinagbabatayan na dahilan na humantong sa sakuna, ang hindi inaasahang pangyayari ng isang napakalaking lindol sa rehiyon, ang kawalan ng tsunami warning system, at kawalan ng kamalayan sa mga lokal na naninirahan at mga bisita tungkol sa panganib at kung paano tutugon. May iba pang mapangwasak na tsunami na nangyari sa nakalipas na 30 taon, bukod sa Sumatra Andaman earthquake, kabilang ang Papua New Guinea noong 1998 at ang Great East Japan earthquake at tsunami noong 2011. Ang mga tsunami events noong 1998, 2004 at 2011 ay sakuna at tila tayo ay nabubuhay ngayon sa isang panahon ng tsunami. Ang mga kaganapan ay nagresulta sa mas mahusay na pag-unawa sa mga mekanismo ng tsunami at pinahusay na mga hakbang sa pagpapagaan sa buong mundo. Kaagad pagkatapos ng kaganapan noong 2004, ang Hyogo Framework of Action para sa 2005 hanggang 2015 ay pinagtibay sa World Disaster Reduction Conference at kalaunan ay inendorso ng UN General Assembly. Ito ay nilikha para sa pagbuo ng katatagan ng mga bansa at komunidad sa mga sakuna, at binubuo ng 5 aksyon, kaagad pagkatapos ng kaganapan sa Indian Ocean. Ang mga siyentipiko ng BGS ay lumahok sa tumutugon na mga ekspedisyon sa pagsasaliksik sa dagat na nagresulta sa mas mataas na kaalaman sa seabed deformation na nagreresulta mula sa lindol. Ang partikular na kahalagahan ay kung ang mga pagguho ng lupa sa ilalim ng tubig na na-trigger ng lindol ay maaaring nag-ambag sa tsunami. Ang nakakagulat na resulta ay, sa kabila ng napakalaking magnitude ng lindol, ang mga natukoy na pagguho ng lupa ay marami ngunit maliit, kaya hindi nakakatulong sa tsunami. Ang mga pangmatagalang tugon sa kaganapan sa Indian Ocean ay nagresulta sa malalaking pag-unlad sa pag-unawa sa mga mekanismo ng tsunami sa lindol, na higit na nag-ambag sa mga pagsisikap sa pagbawas ng panganib sa kalamidad.
Ang pinakamahalaga ay ang pinabuting mga babala sa tsunami para sa mga komunidad sa baybayin. Bago ang 2004, ang Tsunami Early Warning System, TEWS, ay nasa karagatang Pasipiko. Ang TEWS ay batay sa pagtukoy sa mga magnitude ng lindol, karaniwang mas malaki kaysa sa magnitude 7 hanggang 8, kaysa sa maaaring magresulta sa mga mapanganib na tsunami. Sa tsunami sa Indian Ocean, humigit kumulang 80,000 katao ang namatay sa mga baybayin ng India, Sri Lanka at Thailand na maaaring nailigtas kung may operational na TEWS, dahil ang tsunami ay tumagal ng 2 oras upang marating ang mga lokasyong ito. Ika-26 minuto pasado alas 4 ng hapon noong Lunes ika-16 ng Hulyo taong 1970 at ang karamihan sa mga tao ay nagsisimula ng tapusin ang araw na gawain nang ang lupa ay gumalaw. Tumatagal lamang ng 45 segundo, ang malakas na panginginig na may sukat na 7.7 sa open-ended Richter scale, ay nagwasak sa lungsod ng resort na ito. Ang 5-star Hyatt Terraces Plaza ay nagtamo ng pinakamatinding pinsala nang bumagsak ang terrace front nito sa lobby area ng hotel na ikinamatay ng humigit kumulang 50 katao. Ang mga pagguho ng lupa sa bulubunduking rehiyon na ito ay pumutol sa mahahalagang ugnayan sa kalsada na humahadlang sa paunang pagsisikap sa pagsagip. Nagsimulang maglaho ang pag-asa para sa daan-daang tao na pinaniniwalaang nakulong sa ilalim ng gumuhong mga gusali. Libu-libong residente ng lungsod ang nagsisiksikan sa mga sira-sirang tent at pansamantalang mga silungan sa anumang bukas na lugar na mahahanap nila, natatakot na bumalik sa natitira sa kanilang mga tahanan dahil sa maraming aftershocks. Ang 3 ospital ng Baguio ay nagtamo ng malaking pinsala at walang kuryente. Nang makita ang napakalaking operasyon ng pagsagip sa kamay, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpadala ng isang internasyonal na tawag para sa tulong. Halos kaagad, ipinadala ng Singapore ang koponan ng Lionheart nito at isang contingent na mga medikal na tauhan mula sa Singapore Armed Forces. Inilipat ng Republic of Singapore Air Force, halos agad na nagtrabaho ang mga lalaki. Habang ang ilang miyembro ng koponan ay namamahagi ng pagkain at mga tolda, ang iba ay tumulong sa paggamot sa mga nasugatan at maiwasan ang pagsiklab ng sakit na kadalasang kasunod ng naturang kalamidad. Isang SCDF rescue team ang inatas ang maghanap ng mga nakaligtas sa isang 4 na palapag na gusali matapos gumuho ang mga unit sa ground floor sa lindol. Walang nakakaalam kung may nakakulong pa sa gusali, ngunit hanggat may pagkakataong mabuhay sa ilalim ng mga guho, walang pagsisikap ang matitipid. Dahil sa malakas na pag-ulan at sa maraming aftershocks, na nagbantang ibagsak ang natitira sa gusali, sinimula ng mga opisyal ng SCDF ang nakakapagod na gawain ng pagtunnel sa mga debris. Ang sumunod ay mga araw ng mabagal, nakakabagbag damdaming trabaho. Sa huli, walang natagpuang nakaligtas. Ngunit para sa mga opisyal, ito ang pinakasukdulang pagsubok. Inilalagay ang kanilang mga kakayahan at buhay sa linya upang matulungan ang isang kaibigan na nangangailangan. Noong ika-11 ng Marso taong 2011, isang magnitude, MW, 9.1 na lindol ang tumama sa hilagang silangan na baybayin ng Honshu sa Japan Trench. Isang tsunami na nabuo ng lindol ang dumating sa baybayin sa loob ng 30 minuto, na nag-overtopping sa mga seawall at na-disable ang 3 nuclear reactor sa loob ng mga araw. Ang 2011 Tohoku Earthquake and Tsunami Event, na kadalasang tinutukoy bilang ang Great East Japan Earthquake at Tsunami, ay nagresulta sa mahigit 18,000 patay, kabilang ang ilang libong biktima na hindi na nabawi. Ang nakamamatay na lindol ay ang pinakamalaking magnitude na naitala sa Japan at ang pangatlo sa pinakamalaking sa mundo mula noong 1900. Ang lindol noong ika-11 ng Marso taong 2011 ay nagdulot ng tsunami na may pinakamataas na taas ng alon na halos 40 metro, 130 talampakan, sa Iwate Prefecture. Natukoy din ng mga mananaliksik na ang 2,000 kilometro, 1,242 milya, na kahabaan ng baybayin ng Pasipiko ng Japan ay naapektuhan ng tsunami. Kasunod ng lindol, hindi pinaganya ng tsunami ang supply ng kuryente at paglamig ng 3 Fukushima Daiichi reactor,
na nagdulot ng malaking aksidente sa nuclear. Ang lahat ng tatlong nuclear core ay higit na natunaw sa unang 3 araw. Noong Marso taong 2021, iniulat ng Japan National Police Agency ang 15,879 na pagkamatay, 2,526 ang nawawala at ipinapalagay na pagkamatay, at 6,157 ang pinsala para sa kaganapan sa Great East Japan. Sa Japan, ang kaganapan ay nagresulta sa kabuuang pagkasira ng higit sa 123,000 mga bahay at pinsala sa halos 1,000,000 pa. 78% ng pinsala ay naiugnay sa tsunami. Ang mga gastos na nagreresulta mula sa lindol at tsunami sa Japan lamang ay tinatayang nasa $220 billion USD. Dahil sa pinsalang ito, ang 2011 Great East Japan na lindol at tsunami ay naging pinakamahal na natural na sakuna sa kasaysayan. Kahit na ang karamihan sa epekto ng tsunami ay sa Japan, ang kaganapan ay tunay na pandaigdigan. Ang tsunami ay naobserbahan sa coastal sea level gauge sa mahigit 25 Pacific Rim na bansa, sa Antarctica, at sa kanlurang baybayin ng Atlantic Ocean sa Brazil. Ang tsunami ay nagdulot ng $31 milyong USD na pinsala sa Hawaii at $100 milyong USD sa mga pinsala at pagbawi sa mga pasilidad ng dagat sa California. Bukod pa rito, iniulat ang pinsala sa French Polynesia, Galapagos Islands, Peru, at Chile. Sa kabutihang palad, ang pagkawala ng buhay sa labas ng Japan ay minimal, isang pagkamatay sa Indonesia at isang pagkamatay sa California, dahil sa Pacific Tsunami Warning System at mga koneksyon nito sa pambansang antas ng babala at mga sistema ng paglisan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang manatiling updated para sa mga bagong content natin. Maraming salamat sa panunood.